Ayan, isang maambon na morning mga kabrigada, no? At live tayo ngayon sa Honda Street. Ayan, for the Honda, parang brum-brum lang. Oh, bawal Parang daw yung brum-brum utang. ni, Brigada, Ka. brigadaan. Yes. Sabi sa likod mo, Ayun nga eh. bawal utang. Bawal utang. Bawal utang muna ha. Bawal nga po eh. Kaya Oh. nga kanina sabi ko, paano kaya to? Paano mangungutang? May problema kung paano. Pero ayun na nga, na Brigada Lay and Brigada Out. Dahil kahit for the ambon-ambon kanina, ay talagang laban naman ang talagang Diyosa ng kalsada nyo. Kaya kanina ay nag-ikot-ikot na tayo at naglakad-lakad para alamin kung ano nga ba ang opinion ng ating mga kabrigada sa ating question for today. Kung sa tingin ba nila, no, malaki ba ang maitutulong na itong pagbabalik ng pagtuturo ng mga values and ethics at syempre itong pagkakaroon ng takot sa Diyos para maiwasan natin yung korupsyon dahil nga medyo dumarami na nga, sinasabi nga ng mga nakausap natin kanina. Di na lang at ito medyo, naman ang kanilang marami na talaga. sasagot. Actually, ayun nga po eh. Ayun, dumarami talaga, hindi medyo, dumarami na daw ang sabi ng ating mga kabrigada. At ito naman ang kanilang kasagutan. Malaki po may tutulong nun kasi lalong-lalo na yung mga bata ngayon medyo na mas okay na po yung matulungan sa GMR. Ganun po. Oo naman kasi pagka may takot ka sa Diyos, mababawasan yung ano mo, yung walang hiya. Total, maraming walang hiya na rin dito sa atin. Puro kurap na, nasanay na tao. Maraming mga may tutulong sa mga estudyante, sa mga tao. Para yung ano, kapilihan din naman yun. Tinuturo nga yung sabi, narinig din natin, kailangan talaga bata, kapalaki, takot na sa Diyos. Para pag nakakila, maganda yung kanilang pakituro sa mga tao. Ayan, nagbabalik na nga tayo, Brigada Alves and Brigada Lay. At makikita nyo, for the Twinnie kami ni Nanay. Oo nga no, naka-blue kayong pareho. Yes, Oo. blue na blue. At ngayon, syempre, kasama natin si Nanay Leticia. At si Nanay Leticia ang talagang for the go-go dito sa Honda Street. No, sabi niya, gusto daw niya magpa-interview. Kasi Aba. mamaya meron siya i-greet. Aba, Ayan, no, si sige nga. Nanay. Actually, si Nanay, very strong, pero nasa 77 na po, Nay, no? Ayan, 77 years old na si Nay, pero tingnan nyo, very young looking ang Oo. ating kabrigada ngayon. Yes. At ngayon na nga, tatanungin na natin si Nanay Leticia. Nay, tanongin po namin sa inyo yung question for today, no? Kayo po ba, ma'am, sa tingin niyo po ba makatutulong kaya itong pagturo ng mismong value and ethics at saka yung pagkakaroon ng takot sa Diyos para daw po itong mga, parang kunyari, mga bata po ngayon, pag sila na po yung mismong nagtatrabaho, ganyan, may iwasan yung korupsyon sa ating gobyerno. Sa ngayon siguro hindi na natin maiwasan yung korupsyon kasi parang namulatan na nila yung pagkukurap ng kahit na maliit na sa barangay o lalong-lalo po sa taas, lalong may higit na malaki ang korupsyon. Kaya sa pakiwari ko hindi na malulunasan tong korupsyon dito sa atin sa Pilipinas. Nako. Yun lang po ang aking masasabi. Oh, medyo hopeless na rin si Sabi Nanay. nga, Pag Nay. korupsyon yung Oo pinag-uusapan. Oo, alam niya nga. Kanina nga nagbentuhan kami ni Nanay at Oo. sabi niya nga parang feeling daw niya dahil iba na daw ang henerasyon ngayon, parang hindi daw masyadong siguro magiging parang applicable yung mismong pagtuturo daw noon. Ayun ba kay Nanay. Pero syempre ito na nga dahil isa sa mga favorite part ni Nanay ay may mga apo daw kasi siya sa ibang bansa. Kaya feeling ko mag-i-stay muna Sige ako nga. dito. Nay, Oo. kailan ba yung chocolate natin? Hindi na chocolate. Size 5 lang po at ako size 6. Pati sapatos. Pati headband na, isama mo na. Wala po yung tema, ma'am. Basta. Wala daw pong problema. Ayun. Ayun, kaya feeling ko, buta na record to. Mabalikan po kita next year. At na nga, syempre, ma'am, baka may gusto po kayong i-greet, batiin mga kapamilya niyo. Marami po akong apo sa Dubai. Mga siguro, lima sila. Ang una kong kumustahin ko sila. Kumusta po, mga apo ko, kumusta kayo dyan? Huwag niyo kami intindihin, dito lang, okay lang kami. Lalo na, si Sandy, si Sharon, Oh. si Charlene, Oh. si Jamil, si yan po ang aking mga apo sa ibang bansa.
Kailan niyo ba kami uli itutur dyan? Baka naman. Yun naman pala, may panawagan pala eh. May hidden agenda pala eh. Oo. Ayun. Ayan na naman, Oh, nawala yan na naman. Nawala na naman. Oo. Oh. Yan, Yan. Bumalik. Thank you. Ang babait ninyo. Kumanta pa Thank talaga. Isang sa talaga. At pupunta Ay, si Brigada. Baka nabubunot yung ano mo. Masyado ka kasing malikot eh. Hindi ko nga alam, ma'am eh. Surprise! Surprise! May surprise talaga. Oh, yan. Oh. Ayan, nakikita na nila. Tulungan mo na. Ayan na. Ano to? Oh. Ano to? Oh. Thank you! Ganon. Oh, yan. Oh. Thank you! Ayan. Ano naman po ba kayo? Natuwa. Siyempre naman. Oo, natuwa naman si nanay sa regalo. Everyday na kayo pumunta Oo. rito. Ay, everyday na Binigyan no. namin kayo. Gusto ko araw-arawin. Oo. Natuwa naman siya si nanay sa regalo. Hindi applicable yung bawal utang Oo. sa likuran. Kaya lang, Brigada Ann, baka sa'yo hindi natuwa eh. At dahil feeling ko kasama ako sa planning nila sa Oo. pagtutur ulit, ay magkikwentuhan muna kami ni nanay dito. Oo. Dahil tutulungan din namin siyang buksan ang radyo. Ayan. Para Sige. marinig kami dito pagka umalis kami, pagpunta kami Dubai. Nakisama. Kaya naman, in the heart of changing lives, ito si Brigada Ann Cortez, ang Diyos na nagkasada ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music and News Authority.